Hintay ka muna bago ka lumabas ng bahay, bago ka mag-almusal, bago mo gawin ng kahit ano ngayon. Pakinggan mo muna ito. Kasi kung ikaw ay SSS pensioner o ang mahal mo sa buhay ay tumatanggap ng SSS pension, may bagong bagay kang dapat malaman ngayong June 2026 na hindi mo maririnig sa TV, hindi mo mababasa sa diaryo at hindi sasabihin ng karamihan sa iyo hanggang huli na. Ang tanong na tinatanong ng milyon-milyong pensioner ngayon ay ito. Kasama na ba ang ikalawang taas ng pension sa June release? At kung hindi mo alam ang sagot, posible kang mawalan ng pera na karapatan mo talagang matanggap. Kung bago ka sa channel na ito, welcome. Ito ang lugar kung saan tayo nagtitipon para sa mga importanteng update tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at lahat ng benepisyo na para sa ating mga kababayan. I-subscribe na ngayon at iyon ang notification bell. Bakit? Kasi ang mga update na ibinabahagi namin dito ay hindi basta-basta. So ang mga bagay na direktang nakakaapekto sa iyong bulsa, sa iyong pamilya at sa iyong kinabukasan. Tuloy na tayo kasi marami tayong tatalakayin ngayon at bawat segundo ay mahalaga. Simula pa lang ng taong ito, mainit ang usapin ng SSS pension increase. Noong nakaraang taon 2025, may inanunsyo ang SSS na magkakaroon ng serye ng pagtaas ng pensyon para sa kanilang mga miyembro. Hindi iyong biro. Para sa maraming pamilya sa Pilipinas, ang SSS pension ay hindi lamang dagdag, nakita, ito ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, gamot at pangangailangan araw-araw. Kaya naman ngayong Hunyo 2026, lahat ay nagtatanong ng iisang bagay. Dumating na ba ang pangalawang taas? Kasama na ba ito sa aking pensyon ngayong buwan? At ang sagot sa tanong na yon ay hindi puro oo at hindi rin puro hindi. May mga kondisyon, may mga detalye. At kung hindi mo ito malalaman ngayon, maaaring umuwi ka ng wala kahit may karapatan kang matanggap. Unawain natin muna ang buong larawan. Noong ipinatupad ang Republic Act 11,199 o ang Social Security Act of 2018, may probisyon doon na nagsasabing ang SSS pension ay dapat itaas bawat ilang taon. Ito ay hindi isang regalo, ito ay batas. Karapatan ng bawat pensioner na matanggap ang pagtaas na ito. Ang ganita, narito ang problema. Hindi lahat ng pensioner ay automatikong nakakatanggap nito sa tamang oras, sa tamang halaga at sa tamang paraan. Bakit? Dahil may mga requirements, may mga proseso. At kung hindi mo alam ang mga ito, maaring lumipas ang buwan nang hindi mo nararamdaman ang pagbabago sa iyong pensyon. Pag-usapan natin ang unang taas ng pensyon. Ito ay naipatupad na noong nakaraang taon. Ang halaga ay depende sa iyong monthly pension. Ngunit maraming pensioner ang nakatanggap ng dadad na 000 hanggang 2 libes bawat buwan. Para sa iba, maaaring mukhang maliit. Iyon. Ngunit sa isang matanda na umaasa sa kanyang pensyon para mabuhay, ang dagdag na iyon ay hindi biro. Iyon ay isang wanggamot. Iyon ay ilang araw na pagkain. Iyon ay bayad sa kuryente o tubig. Ngayon ang tanong, paano naman ang ikalawang taas? Ayon sa mga nakaraang pahayag mula sa SSS at sa mga opisyal ng pamahalaan, may inaasahang ikalawang round ng pagtaas ng pensyon. At ang June 2026 ay isa sa mga pinakatinitingnan na petsa para sa implementation nito. Ngunit at pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi pa ito opisyal na nakumpirma ng SSS sa lahat ng kategorya ng miyembro. Narito kung saan nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi lahat ng SSS pensioner ay nasa isang kategorya. May mga retirement pensioner, may mga disability pensioner, at may mga survivor pensioner na ang mga balo o anak na tumatanggap ng pensyon. Dahil sa namatay na miyembro, bawat kategorya ay may kakaibang timeline at proseso pagdating sa pension increase. Kaya kung ang iyong kapitbahay ay nagsabi na natanggap na niya ang dagdag sa kanyang pensyon, huwag kang magulat kung ikaw ay hindi pa. Hindi agad ibig sabihin nyo na may mali sa iyong account. Maaring nasa ibang kategorya siya o maaring mas maaga siyang nag-update ng kanyang impormasyon. Pero at ito ang importanteng parte. Kung matagal na panahon ay wala kang natatanggap na dagdag kahit dapat ay mayroon ka na, posibleng may problema sa iyong account na kailangan mong ayusin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sitwasyong ito ng mas malapitan. Halimbawa si Aling Nena, 4 taon na siya at balo. Ang kanyang asawa ay naging SSS member ng mahigit 30 taon bago namatay.
Kaya si Aling Nena ay tumatanggap ng survivor's pension mula sa SSS. Ngayong June, hinintay niya ang kanyang pension na may excitement kasi narinig niya na may pagtaas. Pumunta siya sa bangko, kinuha niya ang kanyang pera. Ngunit kapareho pa rin ng dati ang halaga. Ano ang nangyari? Ang posibleng dahilan, hindi pa na-update ang kanyang record sa SSS o kaya ang kanyang kategorya ng pensyon ay may ibang effective date para sa increase. O kaya naman at ito ang pinakakabigo, may kulang na dokumento sa kanyang file na pumipigil sa processing ng dagdag niya. Ang mga ganitong sitwasyon ay hindi bihira. Sa katunayan, libo-libo ang pensioner sa buong Pilipinas na nakakaranas ng parehong problema. At ang mas malungkot, marami sa kanila ay hindi nagfa-follow up. Hindi nila alam kung paano o nahihiya silang magtanong. Ito ang nais naming sabihin ng malinaw. Ngayon, huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Ang pension mo ay hindi regalo. Ito ay karapatan mo. Binayaran mo iyon sa buong buhay mo sa pamamagitan ng iyong kontribusyon. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang apektado ng mga pagbabagong ito. Una, ang mga retirement pensioner. Ito ang mga miyembro na umabot sa edad ng retirement at nagsimulang tumanggap ng regular na monthly pension mula sa SSS. Kabilang sa grupong ito ang pinakamaraming bilang ng mga pensioner sa Pilipinas. Kung ikaw ay nasa kategoryang ito, dapat mong alamin kung ang iyong pensyon ay nakapasok na sa bagong rate o hindi pa. Pangalawa, ang mga disability pensioner. Ito ang mga miyembro na dahil sa sakit o aksidente ay hindi na makagawa at kinikilala ng SSS bilang permanenteng may kapansanan. Ang pagtaas ng pensyon ay applicable din sa kanila. Ngunit ang proseso ay maaaring mas matagal dahil sa mga karagdagang requirements ng medical evaluation. Pangatlo, ang mga survivor pensioner, ang mga asawa, anak o dependente ng namatay na miyembro. Ito ang isa sa mga grupong madalas na naiiwan sa likod pagdating sa mga updates at pagbabago sa sistema. Kung ikaw ay nasa kategoryang ito, mas mahalaga na mag-follow ka sa SSS para matiyak na hindi ka nalilipasan. Ngayon, isang bagay na hindi palaging sinasabi ng SSS ng malinaw sa publiko. May minimum na bilang ng contributions na kailangan para makakuha ng pensyon, increase. Kung ang isang miyembro ay may mas mababang bilang ng kontribusyon, maaring magiba ang computation ng kanyang dagdag. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong personal na tingnan ang iyong SSS account records. Hindi lang basta magtiwala sa sinasabi ng iba. Paano mo ito gagawin? Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo. Magdala ng iyong SSS ID o kahit anong valid ID. Humingi ng updated statement of account. Tanungin ng direkta ang SSS representative. Kasama na ba ang pension increase sa aking account at kailan ko ito matatanggap? O gamitin mo ang MySS online portal. Kung hindi ka pa nakaregister doon, gawin mo na ito ngayon. Sa portal na yon, makikita mo ang iyong contribution, history, ang iyong pension details at malalaman mo kung may pending update sa iyong account. Narito ang susunod na mahalagang tanong. Magkano ba ang inaasahang dagdag sa ikalawang pension increase? Batay sa mga datos na available at sa mga nakaraang pahayag ng SSS officials, ang ikalawang round ng pension increase ay inaasahang magdadagdag ng 500 hanggang 5 pesos sa monthly pension ng mga qualified na miyembro depende sa ilang factors. Una, ang credited years of service o kung gaano katagal nagbayad ng contribution ang miyembro. Pangalawa, ang average monthly salary credit na siyang batayan ng computation ng iyong monthly pension. At pangatlo, ang edad sa oras ng retirement. Mas maaga kang nag-retire, maaaring may ibang computation. Kaya ang iyong aktual na dagdag ay maaaring mas mataas o mas mababa kaysa sa average. Hindi sapat na magtiwala sa chismis o sa sinasabi ng kapikmahay. Kailangan mong malaman ang iyong specific na halaga batay sa iyong personal na records. Narito pa ang isang bagay na dapat ming malaman at ito ay madalas na hindi napapansin. Kung hindi ka nakatanggap ng pension, increase kahit dapat ay meron ka na, may karapatan kang mag-claim ng back pay para sa mga buwan na hindi mo natanggap ang tamang halaga. Hindi ito otomatiko. Kailangan mong mag-file ng formal request sa SS at ito ay may deadline. Hindi ka maaring bumalik pagkalipas ng ilang taon at sabihin gusto mong i-claim ang lahat ng nawala. May prescribed period ito. Ito ang dahilan kung bakit ngayon hindi bukas, hindi sa susunod na buwan ang tamang oras para kumilos.
Isa pang issue na nais naming itaas ang disbursement account ng mga pensioner. Maraming pensioner ang nakakaranas ng delay sa kanilang pension release hindi dahil sa problema sa SSS mismo, kundi dahil sa kanilang disbursement account, ang bangko o e-wallet kung saan pinapadala ang kanilang pensyon. Kung ang iyong bank account ay dormant na o kung may verification issues ang iyong e-wallet, maaring ma-hold ang iyong pensyon, kaya bilang precaution, siguraduhin na ang iyong disbursement account ay active at updated. Kung gumagamit ka ng e-wallet tulad ng GCash o Maya para sa pensyon, i-verify ang iyong account sa pinakamataas na level kung hindi mo pa nagagawa at kung gusto mong mag-update ng disbursement channel, pumunta sa SSS branch at humingi ng tulong. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamapanganib na sitwasyon na nais naming bigyan ng babala ang bawat panghunar, may mga tao, mga estafador, mga fixer, mga mapansamantalang individual na sinasamantala ang mga pensioner tuwing may malaking anunsyo tulad ng pensyon increase. Naririnig nila ang salitang pagtaas ng pensyon at doon sila kumukuha ng oportunidad. Ang karaniwan nilang ginagawa, lapitan nila ang pensioner at sabihin nilang kaya nilang mapabilis yung release ng pension increase kapalit ng bayad o sasabihin nilang may processing fee na kailangan para ma-update ang account or magpapakilala bilang SSS representative at hihingi ng personal na impormasyon. Pakinggan mo ito ng mabuti. Ang SSS ay hindi hihing magbayad ka ng anumang halaga para ma-release ang iyong pensyon. Walang processing fee, walang facilitation charge. At ang mga tunay na SSS employee ay hindi lumalapitan sa inyo sa labas ng opisyal na SSS premises para humingi ng impormasyon. Kung may lumapit sa iyo na GAN, huwag kang kumausap. Huwag kang magbigay ng anumang impormasyon at mag-report sa SSS o sa NBE agad. Ngayon bilang summary, narito ang mga kretong hakbang na dapat mong gawin ngayon mismo o hindi lalampas sa susunod na ilang araw. Hakbang 1, suriin ang iyong June 2020 expension amount. Kung meron kang ATM or bank account na pinagpapadala ng pensyon, tingnan ang iyong balance at ihambin sa nakaraang buwan. Meron bang dagdag? Hakbang 2. Kung walang dagdag, mag-log on sa may SSS portal o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch, tanungin ng direkta ang status ng iyong pension increase. Hakbang 3. Siguraduhin na ang lahat ng iyong personal na impormasyon sa SSS ay tama at updated. Pangalan, address, civil, status, beneficiaries at disbursement, account. Hakbang 4. Kung mayroon kang mga dependent, asawa o anak na kasama sa iyong SSS records, siguraduhin na ang kanilang impormasyon ay updated din lalo na kung sila ang magiging survivor, beneficiary sa hinaharap. Hakbang 5, mag-keep ng kopya ng lahat ng iyong SSS documents, contribution, records, pension statement at kahit anong sulat na natanggap mo sa SSS. Ito ang iyong proteksyon kung may magkamali. Isang huling mensahe bago tayo tapusin. Alam naming marami sa inyong nanonood ay hindi para sa sarili nila ang paghahanap ng impormasyong ito. Hinahanap ninyo ito para sa inyong mga magulang, para sa lola o lolo na hindi marunong mag-internet, para sa tiyahin o tiyuhin na nakatira sa probinsya at walang madaling access sa impormasyon. At sa mga ganoong tao, ang pinakamagandang bagay na maaari ninyong gawin ay ibahagi ang video na ito. Ipadala ito sa inyong pamilyang group, chat. I-share sa Facebook, ipakita sa inyong magulang o lolo at lola. Dahil ang impormasyong narinig nilang na yon tungkol sa pension increase, tungkol sa back pay, tungkol sa mga scammer, maaaring makapagligtas ng libu-libong pisong karapatan ng isang pensioner. Ang isa ng shares ay maaaring magbago ng buhay ng isang matanda na walang ibang mapagkakatiwalaan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, oras na. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong tulad mo, para sa mga Pilipinong gustong manatiling informed, gustong malaman ang kanilang mga karapatan at gustong hindi sila mapag-iwanan ng mga importanteng pagbabago sa batas at benepisyo. Hindi kami narito para magbigay ng peking balita o maling pag-asa. Narito kami para ibigay sa inyo ang tamang impormasyon. I-subscribe na at i-on ang notification bell kasi ang susunod na video namin ay may mas detalyadong breakdown ng lahat ng benepisyo na maaari mong makuha sa SSS ngayong 2026 na hindi mo pa alam at maaring kasama doon ang pera na karapatan mo. Ang iyong pensyon ay hindi biro. Ang iyong karapatan ay hindi dapat ipagpaliban. Kumilos ka ngayon. M.